Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. VP Sara, pahiya matapos ang paninira. President Marcos, buwelta sa kabalbalan ng mga Duterte. VP Sara, puro kuda, takot sa ebidensya laban sa impeachment at kaalyado ng mga Duterte, bumaliktad na. Matapos ang matinding paninira umano ni VP Sara Duterte sa ating Pangulo at sa iba pang grupo tulad nila Senator Coco, abay karamihan sa ating kababayan sa Australia ay halos ipagtabuyan ang Vice Presidente dahil din umano sa kanyang mga kabalbalan at harap-harapang pag-iwas sa kanyang impeachment trial. Samantala, Ombudsman umaksyon na para pasagutin ang mga reklamong isinampal kay Sara Duterte at mismong kaalyado ni Digong binanatan at umamin na may kabulastugan talaga ang grupong Duterte. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Paglabag sa one-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunsod ito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipiniresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patuloy na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at lilista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. Nako mga kaibigan, lalong nagmukhang sinungaling talaga itong si Sara Duterte. Mantakin nyo mga kaibigan, di ba sinasabi ni VP Sara, gusto niyang harapin itong kanyang kaso, magkakaroon ng bloodbath, di ba? Diyan sa impeachment trial niya, once na humarap na siya. At sinasabi niya, di ba, pinapangalandakan pa nga niya, handang-handa na siya na harapin at gusto niyang matuloy itong impeachment trial. Pero parang sinungaling ka naman, Vice Presidente. Iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Kasi nga, eto nga mga kaibigan, di ba? Sinagot niya yung summons. Pero gusto niya namang ipabasura yung impeachment trial mismo dahil nga sa wala daw saysay na paratang sa kanya. Ang labo mga kaibigan, no? Akala ko ba gusto niyong harapin, pero ito naman pinapabasura. So, sa umpisa pa lang mga kaibigan, alam na natin na talagang lip service lang talaga. Maalala ninyo nung sinasabi niya na gusto niya matuloy, samantalang yung mga alipores niya diyan sa Senado, sa pangunguna ni Bato, di ba? Ni Bongo, ni Padilla, Amy, Tolentino, gusto nilang madismiss yung kaso. Alam niyo mga kaibigan, di na rin ako umaasa na once na matuloy talaga tong trial na to at umabot sa judgment, hindi na rin ako umaasa na mako-convict si Sara Duterte. Although napaka-optimistic ko sa iba't ibang bagay. Pero pagdating dito mga kaibigan, nakikita naman natin yung realidad mga kaibigan, di ba? Tulad na lamang yung 18 na
bumoto para ibalik yung kaso sa Kamara, abay patunay lang na itong mga senador natin ay naglalaro sa kanilang mga political ambition, di ba? Sa kanilang mga pansariling interes. Siyempre, papalapit na yung 2028, naglalaro sila. Pero ganun pa man mga kaibigan, no? Ganun pa man, ang gusto lang natin makita ay yung mga ebidensya na sinasabi ng Kamara kung talaga bang malalakas ito. Kasi nga, kung sobrang lakas ito at harap-harapan talaga na kailangan talagang makonvict si Sara, pero in the end talaga, call naman talaga yun ng mga senator judges, di ba? Kung i-acquit or i-convict. Kung i-acquit nila, wala na tayong magagawa doon. Okay? Pero pagdating ng eleksyon mga kaibigan, tandaan nyo mga kaibigan, doon tayo bumawi. Oo, ibasura natin lahat sila. Yun lang yun. Pero kung ma-acquit naman si Sara dito mga kaibigan, marami pa naman siyang kasong haharapin. Which is, eto yung magandang part na yun mga kaibigan. Pakinggan nyo to. Bukod sa Senate Impeachment Court, pinasasagot na rin ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte, kaugnayan ng patong-patong na kasong inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabilang ang plunder, technical malversation at use of falsified documents dahil sa umano'y paglustay niya ng kanyang confidential funds. Ayon sa rekomendasyon ng Kamara, dapat harapin ni VP Sara ang anilay misuse of 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President at 112 million pesos naman sa Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Kasama rin sa mga pinagsusumite ng counter affidavits ng Ombudsman ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. Mayroong 10 araw sina VP Sara para magsumite ng kanilang counter affidavit. Kung hindi sila magsusumite, magpapatuloy ang preliminary investigation nang hindi didinggi ng kanilang panig. May nakabinbinding kaso si VP Sara sa DOJ matapos siyang sampahan ng reklamo ng NBI dahil sa umano'y pagbabanta niya laban sa first couple at sa House Speaker. Grabe mga kaibigan, no? Yung paggising pa lang ni Sara Duterte sa umaga, yung pagdilat ng mata niya, panay problema na. Problema sa impeachment trial, problema sa DOJ, 'di ba? Problema niya na naman dito sa Ombudsman. Kung saan medyo hati mga kaibigan yung reaksyon ng mga kababayan natin dito. Kasi yung iba sinasabi na kaalyado pa rin yan ni Duterte. Kasi nga in-appoint ni Digong ito mga kaibigan, si Ombudsman Martires. Tsaka bakit ganun? Ang bilis na inaksyonan niya tapos pinapasagot niya agad itong si Sara Duterte, which is baka i-dismiss niya lang yan, ibasura bago matapos yung kanyang termino itong July 27 kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, yung exact date. Pero this coming July mga kaibigan, tapos na tong termino ni Ombudsman Martires. Yung iba naman mga kaibigan is syempre binibigyan ng benefit of the doubt, baka naman daw nagsisisi na itong si Ombudsman sa kanyang mga nagawa dati na pagtatakip, pagdidepensa kay Digong. Kumbaga matanda na rin mga kaibigan di ba? Kumbaga kailangan niya na rin bumawi sa taong bayan kung sakaling eto man yung kanyang magiging sagot sa mga naging kasalanan niya. Di umano, di ba? Tinitignan niya kung meron bang probable cause para umakyat ito sa Sandigang Bayan. Kasi nga, ang issue dito mga kaibigan, yung kaso, pinakamabigat din dito is plunder mga kaibigan. Grabe. Kaya naman mga kaibigan, napaka-interesting nito na hintayin natin kung ano yung magiging tugon ni Ombudsman Martires. Kung ito ba'y mananatili na ipapakita niya yung kulay Duterte o kaya naman ipapakita niya yung talagang transparency at makita niya yung talagang lakas ng ebidensya. So, abangan na lang natin yan mga kaibigan. Ganun pa man mga kaibigan, no, marami pa din naman. Lalo na itong mga ibang senador mga kaibigan na nanggugulo talaga, nang lilito. Itong mga paparating na bagong senador. Kaya naman mga kaibigan, narito yung matinding sagot ni Kong Chua at sa lahat ng mga katanungan patungkol nga dito sa galaw ng ombudsman natin kung maganda ba o nakakasira ito sa mga iba pang mga kaso ni Sara Duterte, lalong-lalo na sa kanyang impeachment trial. Narito mga kaibigan. Sir, may nabanggit din po si Senator-elect Erwin Tulfo last week na balak daw ng House na i-refile yung impeachment complaint sa 20th Congress. Is that being considered? Napag-usapan po ba ng PROSEC? And is that even possible? Wala pong ganun. Wala po kami na pag-uusapang ganun. Because kung ganun po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na 1-year bar. O bawal po within 1 year, dapat isang impeachment complaint lang ang ifa-file. Natawa talaga ako mga kaibigan dito kay Tulfo Nung sinabi niya to mga kaibigan,
sa media na parang narinig niya daw na ganito yung usapan, i-refile. Alam naman natin mga kaibigan, yan na nga yung ini-issue nila Sara Duterte, di ba? Yung 1-year bar na yan. Tapos gagawin pa ng kamera. Ano ba naman yan? Bagong senador. Tapos nagkakalat agad ng kung ano-anong mga intriga. Narinig niya lang daw. Alam niya namang hindi pwede. Tapos sa tingin mo gagawin ng kamera yan. I-refile nila. Di sila yung nagmukhang tanga sa lahat ng proseso ng impeachment. Ano ba naman to? Talaga. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun sa dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa, sir, sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang, sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman? Just for context lang po sa ating mga kababayan, kasi baka sabihin nila, bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya diyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan, at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayan wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Sir, ito, follow up ulit doon. In the event na, are you not, at this point, given your surprise, are you not worried that the ombudsman might clear the Vice President of criminal charges ahead of the impeachment trial? May worry ba kayong ganon, or? Well, tayo naman, syempre, lahat naman ng anggulo tinitingnan din namin. But just the same, ayaw din natin mag-speculate. Ayaw naman natin pangunahan. So, basta tayo, naniniwala tayo na gagampanan nila ang kanilang tungkulin at sila ay magiging patas. Dahil hindi lamang po tayo ang may interest dito. Ito po ay inaantay ng taong bayan. At yung taong bayan po ang pinaka nakatutok dito. Follow up lang din po sa question na yon, kasi incoming House Impeachment Prosecutor Congresswoman De Lima said na kung ibabasura nga ng ombudsman yung reklamo, maaaring gamitin ng kampo ni VP Sara Duterte yung kaso para pahinain yung kaso ng prosecution. May bearing po ba yung ganong worry as of now? Yung dalawa po kasing, yung kaso po na nasa ombudsman, ito po ay 2 article lamang sa 7 articles ng impeachment. So marami pa rin naman mga po pwedeng maging basis. Pangalawa, yung weight of evidence ay magkaiba po. Dahil sa criminal, ang ipoprove mo dyan is guilt beyond reasonable doubt. Medyo mas mabigat po. Unlike dito po, sa impeachment, ang tinatry po kasi dito is yung conduct ng public official while in office. So medyo magkaiba po yung dalawang yon. So ako naniniwala na bagamat marami ang nag-worry, pero kung makikita lamang ng ating kagalang-galang ombudsman ang ebidensya dito po, ay baka magbago po ang kanilang isip. Sana nga mga kaibigan, no, bago umalis at bago matapos yung termino ni Ombudsman Martires, ay maging patas siya dito sa reklamo kay Sara Duterte. Sir, sorry, isa lang pahabol. Ano pong masasabi nyo na kung saan-saan pumupunta ngayon si VP Sara? Ngayon, nasa Australia siya. Recently, pumunta siyang Malaysia, Middle East, and of course, the Netherlands. Ano pong masasabi nyo lang dito? Amid all this happenings. Happy trip. Happy trip.
Oo nga naman. Oh, napakagaling talaga ni Kong Chua, no? Happy trip. Oh, maganda naman yung ano dito, yung mensahe ni Kong Chua, di ba? Pero again, mga kaibigan, kung susumahin mo, hindi kayo nagtataka yung mga supporters ni Sara Duterte. Kasi sinasabi nila, di ba, napakasimple lang ng buhay ng mga Dutertes, di ba? Hindi naman sila mayayaman. Pero kung titingnan mo, yung talagang totoong nangyayari, abay, hindi naman ganun, mga kaibigan, di ba? Mantakin nyo, mga kaibigan, alalahanin natin, 16 na abogado ito. At hindi ito biro ng mga abogado. Talagang mga bigatin at respetadong mga law firm dito sa Pilipinas. Tapos, meron ka pang Kaufman doon sa The Hague na ang mahal-mahal ang bayad. Oh. Tapos ngayon, kaliwat kanan yung out of the country ni Sara Duterte. At hindi lang siya, mga kaibigan. Kasama niya yung mga staff niya, yung mga security niya, doon sa mga pinupuntahan niya. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong, pera niya ba lahat to, yung ginagamit? Kung pera niya, abay mayaman siya. O, kaya kailangan nating makita yung SALN niya at yung bank account niya, di ba? Sa trial o sa impeachment. Kung totoo ba kung saan nanggagaling yung mga kayamanan nila. Ngayon naman, kung pondo ito ng bayan na ginagamit nila, abay, maling-mali. Kailangan nating magreklamo dyan, mga kaibigan. Di ba? Nako talaga naman, sinasabi niya, yung mga lakad niya sa ibang bansa para daw sa mga kababayan nating OFW. Pero pagdating doon, puro paninira yung ginagawa niya. O, di ba? Sa ating pangulo, sa gobyerno, sa iba't ibang grupo. Sinasabi niya, mga kaibigan, di ba, press release niya na pumupunta siya doon para bisitahin yung mga kababayan nating mga OFW. Pero pagdating naman doon, mga kaibigan, abay, kaliwat kanan din yung paninira sa ating gobyerno. O sa ating Pangulo. Tulad na lamang nito, mga kaibigan. Tingnan nyo yung ngayon, yung ginagawa niya sa Australia ngayon. Pinagtigo si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang gabinete dahil sa umano'y kakulangan ng konkretong plano at direksyon. Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss issues and the non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. Sa gitna ng pandaigdigang krisis gaya ng digmaan sa Iran, bagong US tariff system at epekto ng climate change. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, sinabi ni VP Duterte na walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa epekto ng mga pandaigdigang problema at iginiit na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad na ekonomiya. Binibigyan din ng pangalawang Pangulo ang patuloy na pag-asa ng bansa sa remittance ng mga overseas Filipino workers, kawalan ng food security at climate resiliency. Gayun din ang umano'y hindi pantay na paggamit ng pambansang pondo na pabor lang sa mga kaalyado ng administrasyon. Ay nako talaga, no? Nakakatawa, mga kaibigan. Siya pa talaga, yung makapal yung mukha na magsabi ng ganon, mga kaibigan. Ikaw nga tong patong-patong yung may kaso, tapos sasabihin mo, saan daw dinala yung pondo. No, kailangan daw makita ng taong bayan kung saan ba talaga ginagamit ng gobyerno yung pondo ng bayan. Samantalang siya, hindi niya nga masagot. Grabe talaga. Tapos, mga kaibigan, hindi ko rin talaga maarok yung katalinuhan ni Sara Duterte. Kasi nga, abogada siya, di ba, mga kaibigan, at vice-presidente. Matindi yung pag-iisip niya pagdating sa logic. Antindi, mga kaibigan. Untakan nyo sabihin niya, no, yung bridge dito sa Pilipinas, sa San Juanico Bridge, sinasabi niya na hindi dapat pang yan, hindi dapat pang tourist spot yan. Mas maganda pa daw sa China. Namputek talaga, China na naman, Sara Duterte. Iba talaga. Tapos pagtatanungin ka, no comment ka pagdating sa West Philippine Sea. Antindi mo talaga. Tapos, mga kaibigan, di ba, yung mga kababayan natin dyan sa Australia, talagang halos palayasin si Sara Duterte. Ipagtabuyan Sabi nga nila, hindi welcome si Sara doon. Kailangan ma-convict si Sara. Pero syempre, ganun talaga, makapal yung muka. Kung ano-ano yung pinagsasabi at talagang puro paninira ang pinaggagawa niya laban sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Puro taliwas, mga kaibigan. May lakas ng loob pa na pag-usapan yung pondo, samantalang siya hindi niya nga maipaliwanag.
Kaya naman mga kaibigan, narito ang matinding buwelta laban nga dito kay Sara Duterte. Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po, ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang, kapwa natin Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa. Going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Last na lang. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Well, mga kaibigan, malinaw naman talaga kung sino nang bubudol di ba? Isipin nyo na lang to mga kaibigan, yung mga supporters nila. Sinasabi nila na ang ginagawa ng mga Duterte ay para sa bayan. Tingnan nyo mga kaibigan kung para sa bayan ba yan. Yung pagpunta niya sa iba't ibang bansa. Ano yung pinapakalat niya? Imbis sana na ipagmalaki niya yung mga turismo dito sa Pilipinas, abay sisiraan pa niya. Hindi ba isang way yan ng pangbubudol? Tapos sasabihin nila ginagawa yan para sa inyo, samantalang sinisiraan niya yung sariling bansa niya. Tapos iaangat niya yung turismo ng ibang bansa. Yung ibang bansa na sumisira at binababoy at ginagago yung mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Di ba? Hindi ba ang pangbubudol yung ginagamit mo yung mismong Pangulo para lang sa pansarili mong interes? Hindi ba ganyan yung pangbubudol? Sasabihin na naman ng mga supporters nila, ay hindi, talaga ba? Eto mga kaibigan, tignan nyo, mismong kaalyado ng mga Duterte ang nagsabi na kung ano ang kabalbalan ng grupo ng Duterte. Lalo na mga kaibigan yung Dugyot Party List. Eto mga kaibigan,
Yun naman ako, iba naman ang posisyon ko doon. Alam mo yun, Duterte yun, wala akong kabilib-bilib din. Ginamit lang talaga nila yung pangalang Duterte. Dahil yung mga nasa likod niya, puro mga hindi magaganda mga record niyan eh. Talagang ginamit lang nila. Saka from the very beginning, talagang marami na silang paglamag. Pero mo, nominee nila hindi naman pala yun. Marami paglamag eh. Kaya ako pabor dyan na tanggalin. May ground eh. Di ba mga kaibigan? Isang klase ng pangbubudol. Di ba? Dugyot party list. Galing mismo sa kaalyado ni Duterte. So ano pa nga ba? Eto nga mga kaibigan, di ba? Yung pinakamatindi ngayong problema natin kung saan nga ba dinala ni Sara Duterte yung pondo ng bayan. Yung pondo na para sana sa taong bayan, abay hindi niya masagot. Ang budol mga kaibigan, yung nangangako na pag siya ang Pangulo ay aayusin niya ang Pilipinas. Samantalang mga kaibigan, sariling pamilya nga mga kaibigan, di ba? Hindi nila kayang ayusin. Tapos, eto pa kaya, Pilipinas, aayusin nila. Yan ang budol mga kaibigan. Ang budol mga kaibigan, yung hindi nila kayang harapin yung mga kaso nila, di ba? Ang budol, yung sinasabi nila na gusto nilang harapin yung impeachment trial at magkakaroon pa talaga ng bloodbath sa Senado pag siya ay humarap. Pero ang totoo, pinapadismiss. Yan ang budol mga kaibigan, di ba? Ay nako talaga. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.